Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Naway nasa maayos kayong kalagayan mga ka-Wonder. Lalong-lalo na yung mga nandiyan dyan sa Davao at last week dito sa Masbate na nalindol, na biktima ng lindol. Alam naman natin mga ka-Wonder na yung sinasabing Ring of Fire ay kasama, sakop yung ating bansa unfortunately. At yung mga nangyayaring yan, sabi nga sa research, malamang ito ay bahagi niyan, Ring of Fire. Lalo na yung sinasabi nating the big one, na inaabangan lahat at nagpe-prepare ang bawat bansa diyan. Well, anyway, pag-usapan natin mga ka-Wonder, itong mensahe ng isang netizen sa ating Pangulong Marcos. Alamin natin, negatibo ba ito o maganda? Para ba ito sa ikabubuti ng bansa? At tungkol saan ang panawagan niya? Wonder Vlogcaster. So yun nga mga ka-Wonder, at pakinggan natin itong isang netizen na siyang nagpahayag ng kanyang saloobin, patungkol sa ating Pangulo na dapat na siyang umaksyon laban dito kay Sara Duterte. Na alam naman natin mga ka-Wonder yung ginagawa ni Sara Duterte ever since bago pa mabuo yung unit team. Actually, kabahagi kami niyan. Kami yung umahawak dito sa may Quezon City area at kinakampanya namin si BBM. At actually napag-usapan namin ng ibang grupo na noon pa man ayaw na namin talaga kay Duterte. Kasama na po tayo ron. Ang sabi ko, kasi simula nung nalaman ko nga na magiging partner siya ni BBM, sabi ko pakiusap kasi sa amin, botohin yung dalawa. Kasi daw may plano at magmamaterialize kapag magkasama yung dalawa. So, naging no choice kami, kahit na ayaw namin botohin si Sara, binoto namin for the sake ng pakiusap ni PBBM. So, yun nga, itong pakiusap ngayon nitong netizen, para sa security ng ating bansa. Naniniwala ako dyan, mga ka-Wonder. Dahil dun pa lang sa panahon na yun, na nag-tag team sila, iba na talaga ang plano nitong mga Duterte. Sabi nga ni Percy Lapid, palabas lang yan. Pero ang plano nila dyan, papatalsigin talaga nila si BBM at ipupwesto si Sara. Kaya nga itong mga nangyayari, kasama itong napipintong meeting yata nila o rally nitong October 12, para paalisin si BBM sa pwesto. So yan po yung ating pakinggan na hinaing ni Nanay. Pakinggan po natin siya. Hello, Mr. President. Para po ito kay Mr. President Bongbong Marcos, ang aking panawagang ito. Napaka-importante po ng ating ipapanawagan sa ating Pangulo. Sir, kayo naman po ay nakaupo na. Kayo naman po ay nagpapakita ng maayos na paglilingkod. May isa lang pong kulang. Sir, naiintindihan namin kung bakit di ka nakikialam sa impeachment case ni Sara Duterte. Yan po yung sinasabi, bago natin i-play ulit. Sabi kasi ni PBBM na hindi siya sang-ayon sa impeachment kahit dun sa ICC. Hindi siya sang-ayon. Siguro dahil sa may pinagsamahan sila ni Sara Duterte during the campaign at nakikita natin parang tila akala mo very compatible silang dalawa. So baka yun na may dala kasi si PBBM ng pagka-trait o katangian ng kanyang ama. Na kung naalala nyo na kahit yung mga kalaban ng kanyang ama ay iniimbitahan niya. Half ng kanyang kabinete ay pauupuin niya. Itong mga kalaban magkaisa. Pero alam naman natin na tinanggihan. At ang gusto talaga is ibagsak siya. So parang ganito po ang nangyayari ng kanyang fate. Na dapat kung hindi niya pag-iisipan o pakikinggan yung request ng taong bayan, malamang ito ang mangyari. Tuloy natin mga ka-Wonder. Alam namin na may pinagsamahan kayo. Alam namin na kayo ang naging magka-team sa labanan sa larangan ng eleksyon noong 2022. Sir, sa ngayon po iba na ang takbo ng inyong samahan bilang unit team. Maaari po ba bilang presidente ng Pilipinas, bilang paglilingkod sa bayan,
pwede po ba na kami ay mag-request sa inyo? Hindi naman po siguro masama ito dahil ito po ay kahilingan ng taong bayan at hinahanap nila ang inyong power bilang presidente sa mga nangyayaring kaguluhan sa ating bansa. Hindi man po ito giyera, hindi man po ito awayan ng kung saang bagay. Ang awayan po ay nasa loob mismo ng inyong pamamahala, ng inyong dyan sa loob ng gobyerno. Sir, pwede ba makialam ka na sa impeachment case ni Sara Duterte? Iba po kasi ang napupulso namin sa mga darating na araw once na hindi ma-impeach si Sara Duterte. Sir, hindi kami takot kay Sara Duterte no? Kasi ang bayan ay bayan. Ang karapatan ay karapatan. Hindi lang ang ating hustisya ang pwedeng pagdalhan ng mga reklamo para sa mga nagkakamaling nakaupo sa gobyerno. Yun po, no? Komento tayo dyan, mga ka-wonder. Si PBBM, sinabi niyang ayaw niya ma-impeach, pero marami tayong naririnig, no? Lalo na nung nakaupo na ngayon, si Ombudsman Boying Remulla. Congratulations, Sir Boying. At nakita natin, bilang DOJ dati, wala siyang kapangyarihan na ungkatin yung kaso nitong mga Duterte. Kaya nga doon sa isang video natin, no, na nanginginig daw itong mga siblings ng mga Duterte. No? Kasi alam naman natin, sabi nga ni Trillanes, etong si Pulong ay may Guinness Book of World Record na 5.1 or 50, if I'm not mistaken, 50.1 something or 5.1 billion, parang gano'n, no? Yung kanyang nakuhang pera para sa kanyang lugar na kung saan sabi nga ni Magno na yung lugar niya is isang lugar lang naman at hindi kalakihan, no? Hawak niya yata parang yung first district ng Davao na para magkaroon siya ng ganung kalaking billion na pondo. At kung susuriin daw, yung pondo niya is parang pinagsamang malalaking syudad dito sa Maynila. Parang ang pagkakarinig ko, Quezon City, Makati o Pasay. Tatlong malalaking higanteng syudad dito lang naman sa Maynila ay katumbas ng isa niya ng kanyang pondo lang na pinag-combine itong tatlo. No, yun ay nangyari sa panahon ng kanyang ama. No, kaya yan ay mauungkat ngayon nakaupo na si Ombudsman Boying Remulla. Sabi nga nila dito sa usapan sa Facts First na malaki ang tsansa ni Boying Remulla na buksan ang kaso nitong mga Duterte, lalo na itong si Sara. Yung tatay niya nandun sa dahig, pero itong si Pulong sabit dyan. No? At nakaupo na si Remulla, hindi natin alam, syempre nakikita natin yung tahimik at dahan-dahang galaw, no, para imbestigahan na at tugunin ang panawagan ng totoong taong bayan. Kasi sinasabi nila pababain daw si PBBM dahil panawagan daw ng taong bayan nung in-interview si Gibo. Sabi ni Gibo at pinahiya itong isang reporter, ano bang ibig mo sabing taong bayan? Ay yung mga nagrarally daw. Kakaunti lang yun. Kakapiranggot lang po yan kumpara sa totoong taong bayan. Ginagamit kasi nitong mga to na generic term taong bayan. Kahit yung panawagan nila sa Sara, taong bayan. Kung sino-sinong taong bayan. Ang tanong, sino ba ang taong bayan? Yung tinutukoy nila ng taong bayan is kakapiranggot lang. Makataong bayan lang sila. So ito na malamang yung nakikita nating liwanag na pag-asa. Bagamat hindi galing sa bibig ni PBBM. Anyway, binabatikos pa rin naman siya. Nasabi na, sinasabi mo lang. Pero hinahayaan mo, ikaw nagpakulong sa tatay, kahit naman hindi si PBBM. Siya pa rin ang inaakusa. But anyway, ganoon naman pala, bakit hindi niya natuluyan? Na kahit pala hindi siya sang-ayon, siya pa rin ang pinagbibintangan. Tuloy natin mga ka-wonder. Sir, pwede ba ibalik mo ang Pilipinas sa ICC? Pwede po ba pakialaman mo na ang impeachment case ni Sara Duterte? Alam niyo, sir, nakikita namin na pati ang Supreme Court ay pumapanig sa katulad ni Sara Duterte.
Pwes, ngayon nyo po ipakita ang inyong power bilang presidente. Presidente na hindi pwedeng baliin ang desisyon ng kahit sino. Kahit na nga hindi mo nasasakupan ang tungkulin ng mga taga-Supreme Court, meron ka namang karapatan na magsalita at sabihin sa kanila ang nararapat. Dahil kung si Duterte nakapag-appoint ng mga ilalagay niya dyan sa Supreme Court, siguro naman ay kaya mo rin na magtanggal o mag-appoint ng iuupo na ang pabor ay ibibigay sa taong bayan. Hindi naman po isa lang ang papabor. Well, pagdating dyan, mga ka-wonder, I'm not a lawyer, pero may opinion tayo dyan at na-research. No? Kasi co-equal ang power ng branches ng government. Executive, legislative, and judiciary. Executive, yung part ng presidente. Legislative, ito yung part ng senators and Congress. At ang judiciary, ang part nitong mga nasa Supreme Court. So, pagdating dyan, na tinanggihan nila o kinampihan nila si Sara, sabing parang ganun ang dating, co-equal, no? Pero sabi nga ni nanay na pwedeng magsalita, but I'm not sure dun sa magtanggal, no? Kasi, as I said, co-equal sila, no? At siguro dito lang nating ibawi pagdating dito kay Boying Remulla. So, ang suggest ni nanay na pakiusapan, no? Maaring pakiusapan, pero then again, walang kapangyarihan ng presidenteng magtanggal ng Chief Justice dyan sa Supreme Court. Like I said, meron silang co-equal power pagdating dyan. At ang Supreme Court ay member ng judiciary. At yan po ay ayon sa 1987 Philippine Constitution na may marami tayong mga batas na nakikita natin na dapat nating palitan. Anyway, kahit hindi nakalagay sa Constitution, may iba pang mga act na ginawa na maaring kailangan na rin bagu-baguhin kasi ginagamit nila yan parang protection ng mga ilang mga nakaupo sa sarili nila. So, ang ang Chief Justice ng Supreme Court, gaya ng pagkakasabi ni nanay, ay inappoint niya ni Duterte, no? Inappoint siya by the Judicial and Bar Council, pero ang pag-remove ay hindi unilateral, no? Hindi kaya ng presidente. Only Congress can remove a Chief Justice. How? Through impeachment. Kung naalala nyo si Corona noon at yung iba pa, kung gusto silang tanggalin is by means of impeachment. Kaya ganun din ang ginagawa kay Sara Duterte na dapat siya ay ma-impeach, no? Para hindi na siya makahawak ng kaanumang mga pwesto. Kasi mga ka-wonder talagang as we see, no, yung mga naririnig kong mga pro-government, no, mga supporter ng government, hindi lang literally PBBM, they see Sara as a danger sa ating bansa, mga ka-wonder. Yan ay hindi nakikita ng mga bulag na DDS. No? Kung nagawa nilang magmanipula during their time, na kaya nga nakulong si Duterte at kaya nga nandoon si Duterte sa dahig ngayon, no? At nililitis siya at mukhang hindi na siya makakalabas, pati yung mga lihim nila na nauungkat. Alam na natin yan, napakinggan na yan sa Senate. Napakinggan lahat yan. No? At kung yan nagawa nila, at pilit nilang pinapatalsik si PBBM sa paraan nila kasi gusto nilang paupuin si Sara para itong mga DDS supporters at saka itong mga Duterte block dyan sa Senate magawa nila ng maging malaya sila at hindi sila masilip. Well, anyway, itong ICC inaantay natin at malapit na rin itong si Bato at si Go, no? So tuloy natin si nanay. Nila lahat, ang bansa, ang bayan, ang mamamayan. Yan po ay aming nababanaag sa mga darating na araw na kung hindi mai-impeach si Sara Duterte, ikaw ang kakawawain. Ikaw ang delikado. Ikaw, Mr. President, delikado. Alam natin na very desperate na itong mga DDS. Kita natin dyan, may pa-headshot na sila, no, sa picture. Sabi nga nun, pupunta raw sa Davao, aabangan ka namin. Aabangan daw. Ang presidente naman, kapag may mga sakuna, pupunta at pupunta dyan. At sino ka naman magsasabi na abangan? No? Pasalamat ka nga Kayong mga kumakalaban sa gobyerno,
tinutulungan kayo. Hindi kagaya ng siguro pag iba nakaupo dyan, kalaban, naku, baka hindi bigyan ng budget at personalin. Pero hindi ganoon ng Pangulo, kaya maswerte kayo. Yun nga lang, sobrang bait ng Pangulo, itong mga DDS na to ay nagiging sobrang abuso. Kaya nga tawa na may sabi ni nanay. Sabi nga ng kasabihan, it is better to be a lion in a day than a lamb your whole life. Hindi pwedeng puro ka na lang tupa sa buong buhay mo. Better kahit isang beses lang maging leon ka, no? Para makita na, kasi yun ang tinitingnan sa kanya, weak leader. But we don't believe that. He may be just silent, hindi siya quarrelsome, nakagaya nitong si Sarah. Pero we can see that he is acting silently. And relax lang, ano. Hindi siya yung bulgar. Sabi nga nila kung gusto mong maging malaman yung kaaway mo, sabi, you may keep your close friends, parang gano'n, close to you, and your enemies closer. No? Pero hindi po magawang maging close to Sarah dahil galit sa kanya. But anyway, yun nga, no? Tuloy natin si nanay. Nakakaawa at nakikita namin kung anong gagawin sa'yo ng mga Duterte. Sir, please lang. Kung nakapagsalita na si Sara Duterte ng pagbabanta sa buhay ninyo, ano pa kaya kung siya'y nakaupo na? Ang hindi niya kayang gawin ay gagawin niya. At Sabi nga ni Sara, di ba? Sabi nga ni Duterte, tatay, pag nakaupo na yung anak niya, may video na ganyan, if I'm not mistaken, parang dumaan sa wall ko yan. Ubus daw itong mga ito, sabi ni Duterte, tatay. Itong mga to talaga, siguro kakapanood yan ng pelikulang action, no? Minsan na-adapt yung kayabangan. Minsan yung kayabangan niya na nagpapahamak sa tao, Sabi ng Biblia, no? Yung kayabangan minsan ng tao, ayan ang nagbibigay ng distraction sa kanya. At yung nag-wish ng ill o masama sa kanyang kapwa, siyang bumabalik sa kanya, no? At panalangin natin mga ka-wonder na hindi mangyari yung mga masamang plano nitong mga Duterte, itong mga trolls, itong mga kulto na magtagumpay. Actually, alam natin na maraming sumusuporta sa Pangulo. Pero hindi natin alam kung ano yung nasa likod ng isipan nila. At tama si nanay, kung nagawa ni Sara, bilang vice pa lang, nakapagsalita na siya ng ganyan, nakapanakot na siya, how much more kung nasa pwesto na ito. Gaya mismo na kinonfirm ng kanyang ama o inaffirm ng kanyang tatay. sigurado para sa'yo. Dahil hindi na niya papayagan na magkaroon ng isang Marcos na makakakontra sa kanilang mga kagustuhan. Please lang, sir. Kahilingan ng Sa pa dyan, binibintang nila na naririnig ko rito sa mga DDS kong kilala, nalantaraw daw ang pagnanakaw, nagnanakaw daw, command responsibility, kumbaga hindi nakaw na sa baba, sagot mo. Parang ginawa nilang all-knowing si PBBM. Kumbaga bawat kilos at kibot nitong mga nasa ilalim, dapat monitored niya. Ginawa nilang Diyos si PBBM. Command responsibility raw. Hindi nila naintindihan yung sinasabi nila. Kaya nga may presidente, may vice, may senator, may senate, may cabinet, may congress, pababa hanggang sa pinakailalim. Kasi hindi kaya ng presidente mag-isa yan. Minsan, hindi gumagamit ng sentido común. Dahil yung galit minsan, kapag galit ka, minsan yung common sense nawawala. Di ba sabi ni Attorney Claire, when the emotion is high, the IQ is low. No? Kaya dapat, isip-isip, preno, gamitin ang utak. No? Huwag yung bibig. Minsan mas mabilis pa yung bibig kaysa utak mag-isip. bayan, pakialaman mo na para matapos na ang gulo, para wala ng gulo, wala ng araw-araw na nakikitang bangayan sa social media, maging sa kalsada. Please naman, sir, nasa iyo ang susi. Nasa iyo ang lahat ng kapangyarihan ngayon dito sa lupa, sa bansang Pilipinas. No? Ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Pero sa ibabaw ng lupa, ikaw ang may kapangyarihan ngayon. Kung talagang mahal mo ang Pilipinas, mahal mo ang Tama si nanay doon, mga ka-wonder. Alam natin that God is the most powerful. He is sovereign. Walang makakalagpas sa kanyang pagiging sovereign. No? He judges everything. He commands. He knows everything, being omniscient. No?
And He is the most powerful being, omnipotent. Alam niya. Pero anong silbi? Bakit pa naglagay ng mga leader sa bansa? Kasi meron silang mga kanya-kanyang mga role upang pamunuan yung mga nasa ilalim. And therefore, minsan, kailangan ng Pangulo ng tapang. Ipakita niya yung kanyang kamay na bakal kung kailangan sa mga taong umaabuso, no? Pag minsan mabait, sobrang bait ni PBBM, alam natin, puro trabaho ang ginagawa niya. Sinearch niya namin ng kapatid ko, pinuntahan namin yung mga nagawa niya, na-research niya, at na-enjoy namin yung mga lugar na nakikita namin na na-develop, even yung bagon, na nasakyan namin noong nakaraan. Isang ganda, no? Kung hindi ako nagkakamali, yun yung bagon kasi tinignan namin yung railings, bago. So, ibig sabihin, bagong install lang yung bagon na malapad, eh. Nung sumakay kami dun sa LRT, no? Yung MRT kasi usually, andito ka, halos katapat mo na lang yung kabilang upuan. Pero yun, malayo-layo, no? Malayo siya, andun pa siya, bago mo siya. Tapos, pwede kang sumayaw sa gitna. So, para nagamit yung 2014 pa yata na bagon. Nagawa ng paraan ng ating Pangulo. So, talagang pati yung pag-disbisto dito sa flood control, talagang nalaman niya, ang masama, siya pa yung binabalikan. Kaya dapat talaga kumilos na si PBBM. Otherwise, baka masama niyan, sabi nga ni Percy Lapid, hindi niya na alam kung sino ang kakampi niya. Baka mamaya pati yung kakampi niya is mabayaran. At itong si Celis na komunista, no, nung hindi siya mapagbigyan sa Senado ba yung Kongreso, tinaas niya yung kamay niya, no, hanapin niyo sa video, meron siya nun eh. At sinigaw niya, no, kung gusto niya raw, kung makakabalik daw siya sa CPP, NPA, parang ganun pagkakasabi niya, no, may gagawin daw siya. Dugong komunista talaga. At nananawagan, tinitikil niya yung tenga ng mga AFP, na yung depensahan daw yung bansa, lalo na yun sa nangyayari dito kay Marcos, na hindi raw maayos. Ilan lang naman kayo ang nagkokomento niyan. Ilan piraso lang naman kayo ang hindi nasasatisfy kasi yung poon yung si Kibuloy ay nakakulong, no? At yung mas poon pa ni Kibuloy na si Duterte is nandoon sa dahig. Hindi nyo magawa yung gusto nyo. Hindi kayo mapagbigyan. Kaya kayo gumagawa ng kung ano-anong mga fake news at mga kung ano-anong pang-brainwash. Brainwash nyo lang naman is yung mabababang level ng utak. Kahit sabi mo graduate pa yan. Minsan kasi yung wisdom, iba yan sa knowledge. Iba yung wisdom eh. Kadalasan, kulang sa wisdom. No? Kulang na kulang. Kahit sabi mo pang abogado ka, engineer ka, paano mo sasabihin bobo ako? Hindi po yun eh. Hindi yung knowledge ang pinag-uusapan. Yung wisdom na kulang ka, makagrasp. Pakanan ng bayan, makialam ka. Huwag kang manahimik. Huwag kang matakot. Manawagan ka sa buong Pilipinas kung ano ang dapat gawin para matapos na ang kaguluhang ito at ang problema ng bayan. Si Sara Duterte o ang mga Duterte lamang ang nagpapagulo ng husto, pati na ang mga itinanim nila ng mga tiwali dyan sa gobyerno, sa Senado at sa Supreme Court. Please lang, Mr. President, nasa iyo ang... Ako rin, medyo na-stress ako rito sa mga Duterte na to. Hindi ko alam kung hanggang saan yung PC ni PBBM para... Kasi baka mamaya, pag inaksyonan niya yan at talagang gumamit na siya ng impluensya, kapangyarihan, syempre sasabihin na naman itong mga DDS, oppressor siya, diktador siya, alam mo na yan eh. Uusbong at uusbong yan. Konting nakita nga lang ng development, kagaya si Remulla, ipinwesto para depensahan si PBBM. Alam mo, mga ganong bagay. Ito pang masaklap, yung kapatid niyang si Amy Marcos, na kapatid niya, kumakampi pa rito sa kabila, sa Duterte. Hindi natin alam kung anong meron, kung bakit siya kumakampi. Hindi natin alam. Meron tayong alam, pero hindi natin masabi kasi hindi naman tayo confirm pa at ayaw natin maging fake news kagaya na itong mga DDS na to, no? So hindi natin alam. So sana magbigyan ni Lord ng ibayo pang wisdom kaya ni Solomon, no? Si Solomon before he became a king at medyo na nag-aalala siya, he was wary, no? Dahil hindi niya alam kung mapupamunuan niya ang Israel ng maayos. So nagdasal siya, nagbigyan siya ni Lord ng karunungan sa pamumuno. Pero anong binigay sa kanya ni Lord? Binigyan siya ng wisdom
Sobrang talino ni Solomon na lahat ng mga bansa na nakapaligid sa kanya na formidable danger na maging kaaway niya, naging kaalyado niya, no? Yun nga lang ginawa niya, pinag-aasawa niya yung bawat anak ng mga yon para meron silang bonding alliance ba? Hindi naman pwede yan gawin ni PBBM. Well, anyway, let's pray for a wisdom na pumasok kay PBBM at pamunuan niya yung bansa ng higit pa. Satisfied naman tayo sa ginagawa ng Pangulo pero higit pa sa natitira niyang termino. At hopefully, itong mga mangmang na hindi naintindihan kasi, lalo na yung siyempre, chacha, pwede nga naman abusuhin, pwede nga namang, pero may mga, there is time for everything. May mga panawagan at talagang kailangan, no? At nawa, magising ang buong taong bayan, no? At pansinin natin yung mga loophole sa ating batas na ayusin natin, baguhin natin. Dahil marami-rami na rin akong narinig ng mga abogado na ganyan. Ang term nila, mga loopholes, butas sa batas. So kung may butas, hindi dapat baliwalain at huwag sundin ang batas. Anong dapat gawin? I-improve yung ating batas. Katatahimik ng bansa. Nasa iyo ang lulutas ng problema. Huwag kang manahimik. Huwag mo ipakita sa kanila na totoo ang kanilang iniisip sa iyo na ikaw ay isang weak leader. Lumaban ka, ipaglaban mo ang bayan, ipaglaban mo ang iyong posisyon, ipaglaban mo ang tama. Yan ang hinihiling namin sa iyo. Kaya mo yan. Actually, being silent is not a symbol or sign of being weak. Sometimes being silent, sabi nga nila, the best answer to someone or to your enemy or to someone accusing you is silence. Kasi nakakabingi yung silence. Kapag inaakusahan mo na kung ano na, nasubukan nyo ba yung galit na galit ka sa tao, yung sa tahimik lang. Lalong nagigigil yung tao. Lalong nagagalit kasi tahimik lang. So sometimes the best defense or the best answer is silence, no? Dahil yung mga advisor mo, matatanda na yan. Hindi na nila na-absorb lahat, no? Kumbaga sa panahon, sila ay bumabalik na sa pagkabata. Hindi na ganong naiintindihan o naaabot ng kanilang isip ang mga nagaganap. Walang social media noon, hindi katulad ngayon. Ngayon nalalantad ang lahat ng nangyayari. At ngayon po, ang bayan ay gulong-gulo na. Gusto mo ba na magkaroon ng giyera mundyal? Gusto mo ba na magkaroon uli ng people's power? Gusto mo ba na magkaroon uli ng kaguluhan? Patay dito, patay doon. Please lang, Mr. President. Tutal, pinangunahan ka na ni Sara Duterte na guluhin ang iyong administrasyon. Lumaban ka na. Lumaban ka na. No? Maawa ka sa mga nakikinig pa sa'yo. Maawa ka sa mga nakakasama mo sa gobyerno na may pananalig at tiwala pa sa'yo. Huwag mo hayaan na pinagtatawanan ka dahil iniisip nila na ikaw ay isang mahinang leader, mahinang pinuno. Yan lang po, Mr. President. Ilaban mo ang tama, kasama mo ang bayan. Magkakaisa tayo sa tama laban sa kasamaan na dinudulot ng mga Duterte at mga kaalyado nila. Yan po ang masasabi ko, Mr. President. Tulungan mo ang bansang ito at ipagpatuloy mo ang magandang iniisip mo kung yan man ay talagang swak para sa bayan. Ang kumakalaban sa'yo, labanan mo. May karapatan ka, merong kang power, ikaw ang dapat masunod dahil ikaw ang naturingang leader. Yang mga nakaupong yan, na naging kampon ng mga Duterte, nasa yung mga kamay para sila'y mapalitan at mawala sa posisyon na sobrang panggugulo na ang kanilang ginagawa. Si Escudero, nilabag na ng tuluyan ang konstitusyon. Ano ka na? Presidente ka na sumusunod pa sa ating konstitusyon. Bit mo pinapayagan. Bakit ka pumapayag na balahurain nila ang ating saligang batas? Salamat, Mr. President. Sana pakinggan mo kami. Yun po mga ka-wonder, no? Sabi nga Vox Populi, Vox Dei.
Although hindi ako masyado nagdidwell doon, sabi doon, the voice of the people is the voice of God. No? Siguro yung sinasabi na doon yung majority na nasa tama, no? As long as nasa tama. Kasi pwedeng maging ma-brainwash ka eh, kagaya nung nabudol tayo nung panahon ni Duterte, ano? Biro mo, halos ma-landslide yung boto sa kanya, no? Masasabi nating majority din yun. But it was not the voice of God. Kung nakikita mong tama, una, yung government ba, yung leader ba is nasa tama, the way I see BBM, assess him, tama yung ginagawa niya eh. Kahit si Marcoleta nga eh, na isang Duterte, sabi, tama naman yung ginagawa ng Pangulo, no? Pero ang nakikita nila kasi dyan, na parang lalong nangingibabaw yung dilim, yung kasamaan. Kasi bakit? Yung kaliwanagan is parang nananahimik lang. But actually, darkness is just the absence of light. There is no such darkness at all. Parang ganun ang sabi ng isang philosopher. Kung may darkness, it's because the absence of light. So pag may light ba, there is darkness? No. If there is no light, there is darkness. And if there is no light, there is darkness. And if there is light, there is no darkness. So meaning, darkness is just the absence of light. So therefore, there is no darkness at all when it comes to yun doon sa ganung klaseng view, ano. Pero when it comes to evil and good, pwede nating sabihin na there is darkness. And of course, itong mga kalaban, itong mga na Duterte na to, na kumakampi, no? Dami kong kilala niyan, ano? Nakala mo, nasa tama sila kung magsalita eh. No? Kasi nga, ang tingin nila na na-brainwash sila is nagnanakaw rin si PBBM. Ito lang nga, mga DDS, pag hindi na nakaupo si PBBM, sino susunod na uupo? There is Sandro Marcos. At kung si PBBM ay gagawa ng masama, sino ang kawawa? Si Sandro Marcos. No? So ayaw nang maulit ni PBBM yung nangyari sa kanyang ama. No? Na winalanghiya yung kanyang ama at dinala nila yun ng mahabang panahon. At kung gagawin ulit ni PBBM yun, may susunod na henerasyon eh. Si Sandro, no? Na bata pa pero nakitaan natin ng good leadership, ng pagiging isang leader. No? So mga ka-wonder, patuloy natin ipagdasal ang ating Pangulo, bigyan siya ng iba yung wisdom, no? Knowledge, wala na, given na yan eh. Yung wisdom, no? Para malaman niya kung ano yung kanyang dapat gawin. Kasi alam niyo yung constitution natin, mga ka-wonder, kung yan ay tinayo lang ng tao, para tayong nagtayo ng isang palasyo sa isang buhangin, na yan ay lulubog at lulubog pa rin. Pero kapag ang ating konstitusyon ay tinayo mo sa salita ng Diyos, para ka nagtayo ng isang palasyo sa patong-patong na uri ng matitigas na bato. Sa lupa niya, puro adobe, foundation niya makakapal at purong buhos, matibay na kahit anong dagok ng mga lindol na banat ng kaaway, gaya ng banat ng mga Duterte, ay hindi mayayanig. No? At sa susunod nating video, pag-aralan natin, ano ba talaga ang solusyon para ang isang bansa ay maging maayos at hindi maging magulo, no? At least mabawasan, no? Wala namang perfect government, pero at least gaya ng ibang bansa na nakikita natin na ang ayos-ayos, ang tahimik-tahimik, ang mga tao doon napaka-disiplinado. Bakit? There is a formula. And yan po ang susunod natin sa ating video. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder, and don't forget to share this video. Give me a thumbs up if you like this video. Paki-share po ito at of course, dun po tayo makakabase sa mga likes para ito po ay ibigay o i-promote ni YouTube. And don't forget to subscribe bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless you all. Wonder Vlogcaster.